Good day guys. So for today's video, we will do mail merging. So let's start. So una, buksan nyo yung Microsoft Word. So yan. Yan, new document. So yan. Then, akahan nyo lang. Then yan. So, since meron naman tayong tawag dito, template, so paste na lang natin. Then yan. So, ano nga ba unang gagawin natin? So, una, punta tayo sa mailing. So, yan. Pindutin lang natin yung mailing. And yan, may makikita kayo sa gilid na start mail merge. So, pindutin lang natin. Yan. So, since letter naman yung document natin, so, letter na lang din yung pindutin natin. So, yan. Then, ayun. Start na tayo ng mail merging. So, una natin gagawin is yung select recipient. So, yan. So, pwede kayong gumawa ng sarili nyong table. So, sarili nyong data. So, meron dyan yung name ng employer, yung company name, then yung address. So, yun. So, since meron naman na tayong data, so, hindi na natin siya gagawin manually. So, ayan. Exit na lang tayo dyan. So, ayan. Start na ulit tayo. Pindutin lang natin yung select recipient. So, use existing list. So, ayan. Then, insert na natin yung data natin. So, yan. Then, click open. Then, ayan, lalabas na screen natin yung data natin. Then, click lang natin yung OK. So, yan. So, yan. So, dito, nakalagay yung sa template natin yung employer's name, company name. So, yan. So, start tayo sa employer's name. So, yan. Palitan natin. So, yan. We do this mail merge to easily sending to multiple person or recipient na mapapadali yung pagsisend natin sa kanila. So, ayun, to do that, magsimula tayo dito sa employer's name. So, yan. Pwede natin baguhin yan or pwede nating palitan yung name ng employer. So, yan. Yan. So, insert lang tayo ng merge field. So, yan. Since name nung employer, so, name din yung ilalagay natin. And, yan. Company name, ganun lang din. So, palitan natin yan. So, yan. Then, pindot lang tayo ng company. So, yan. Ganun din sa company address. So, yan. Palitan natin. Then, insert lang tayo ng merge field ulit na address naman. So, ganun lang din sa city. So, ayan. Baguhin natin. Then, add tayo ng city. So, yan. To check, ayan, pwede natin i-preview yung data natin para makita natin kung tama ba yung ginawa natin. So, yan. Tama naman. Yan yung mga nasa
data natin. So, yan. Then, ayan. As you can see, meron tayo dito yung ayan, yung greetings natin. So, ayan guys, yung employer's name, pwede natin yan baguhin na katulad nung nasa una, yung names, but since meron namang ibang way or mas madaling way, so yun na lang yung gagawin natin. So, yan. Delete lang natin yan. Then, insert tayo ng greeting line. So, yan. Pagka pindot nyo sa greeting line, so yan yung lalabas. Then, pwede nyo i-check yung greeting na template dyan. So, yan, tama naman. So, yan. Then, press OK nyo lang. So, yan, lalabas na yan. Then, preview nyo lang para kung tama yung nalagay natin. So, yan, tama naman. Then, dito sa template natin guys, may nakalagay tayo or naka-insert sa loob ng text natin yung company. So, yan, pwede din natin baguhin yan based dun sa data natin. So, papalitan lang natin na mag-insert lang tayo ng merge field na company. So, yan, company, pindutin lang natin. Then, ayan, nakabago na pala siya. So, yan, ganun lang din yan. Then, ayan, meron pa isa. So, baguhin lang din natin na katulad nun sa una. So, yan. Insert lang tayo ng merge field. Then, company. So, yan. Preview nyo lang kung tama. Then, yan. So, we're done. Then, kung na-check nyo na kung tama lahat ng data natin, so pwede na tayo mag-proceed or ayan, finish nyo lang. Then, pwede nyo i-send sa email or i-print yung document, each data na nakalagay. Then, pwede nyo din i-edit bawat isa. So, yan. Pwede nyo edit manually yung mga pangalan ng employers and yung sa company. So, yan, makikita nyo dyan yung mga nilagay natin or yung mga nasa data natin. So, yan. Ganun lang kadali yung mail merging or yung mail merge. So, yun lang guys. I hope na may natutunan kayo. And, yan. Thank you for watching.